sa salita ng ating pong Panginoon. At tunay nga po na tayo po ay patuloy na mga hawakan sa pangako ng ating pong Panginoon. At yun lang po ang ating pong panghawakan, ang pangako, the promise of God. Yun lang pong panghawakan po natin at mawala po sa atin ang ating pong pagdududa, mawala po sa atin ang ating pong pag-alinlangan. Isabit po natin ang lahat na meron po tayo para po sa kaluguran po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ito lang ang kanya pong binabanggit, sinasabi po para po sa atin na huwag tayo mawawala ng pag-asa sapagkat siya ang ating pong pag-asa. So mga kapatid, ang ating pong titignan ay may pamagat na resting in the promise of God. Doon po sa Romans 8:28. Ito po ay napakagandang basahin po. Pag binasa po natin ang banal na aklat, napakagandang pong basahin niya. And even after this verse, yung sumunod pang verse ay napakaganda po. Before, after this verse, ay maganda po yung tinutukoy po dito sa verse po ito. At ang sumulat po nito mga kapatid ay walang iba kundi ang ating pong kinagiliwan na isa sa mga nagtatanggol ng gospel ay walang iba kundi si Paul. Alam po natin ang istorya ni Paul. At nung sinulat po ni Paul itong Romans, hindi pa siya nakakarating doon. He is on his way to Spain. At nabalitaan niya na may mga Hudyo at saka mga Gentiles na nakabuo na ng gawain dito sa Rome. And so he was very eager likewise to go to Rome. Kaya nga po pinauna niya na pinadala ito po kanyang mga isinulat para malaman, matutunan ng kanya pong mga kawawayan doon po sa Rome. So sinulat niya po ito at dito po sa kabuuan po ay ito po yung basic foundation na meron tayo dapat lahat. Ito po yung basic foundation. At ang basic foundation nito ay nagsasaad na lahat po ng tao ay makasalanan. None is righteous. Okay, sabi po natin na for all have sinned and fall short of the glory of God. At sinabi rin na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Romans 3:23 at saka Romans 6:23. So yun po yung tinutukoy po doon. At ang tao yung makasalanan, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, at ang makakapagligtas lang po sa atin ay walang iba kundi ang dugo ng ating pong Panginoon Jesus. Yun po ang kaligtasan. At sinasabi po na sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon, then nandito na po ang judgment na ibibigay niya sa lahat. Sa lahat po. At ang tinutukoy din po ay minsan lang tayo mamamatay, and after that follows judgment. So ito po yung kabuuan ng Romans na ating pong pag-aaralan. No? Kabuuan from the first chapter up to the last chapter. So nandun po ang basic foundation na dapat bawat isang Kristiyano ay dapat niya po itong matutunan. All of us should understand this basic foundation na meron po tayong lahat sa atin sa ngayon. At titingnan po natin at basahin po natin. Ayon po sa Romans 8:28, ang sabi po ron ay, babasahin po natin, sabay-sabay po tayo, nakikinig po ito. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Now, tingnan po natin dito ang word na good. At saka yung purpose, ang love, yung mga words na dapat po natin tingnan. Alright? So, good, love, purpose, and even the first two words that God works. So, kung titingnan po natin mga kapatid, napakaganda ng pangako nito ng ating pong Panginoon. Pero maganda rin yung sumunod. Ayon po sa verse 29, we just read this one for the sake of understanding. Ang sabi po ron, for those who foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son,
that he might be the firstborn among many brothers. And in verse 30, and those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. So maliwanag po yung mga kapatid ang sinabi po ng ating pong Panginoon. Tayo na yung manalangin. Panginoon, muli kami po ay sama-samang dumulog sa harapan. We come as a church, Panginoon, bilang isang magkakapatid, Panginoon, bilang isang congregation, Panginoon, na kumikilala sa inyo, Panginoon, bilang aming tayong pagpapaligtas. At tunay nga po, Panginoon, na kayo po lamang ang aming pong masasadala at wala ng iba, Panginoon. Kayo lamang po ang aming pong tanging pag-asa. At sa mga salita ninyo pong naisulat at amin pong pagbubulay-bulayan, Panginoon, dalayan po namin ang kaunawa na nagagaling sa inyo sapagkat ang aming pong kalaman ay very much limited. And therefore, Panginoon, ay may mga punto rito, Panginoon, na hindi po namin mauluan. Ngunit kami nagtitiwala sa inyo, Panginoon, na kayo magbibigay ng kaliwanagan sa bawat puso ng bawat isa na magkaroon kami, Panginoon, ng kaunawaan sa aming pong pag-usapan sa umaga po ito. Salamat po, Panginoon. Our prayers in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, think about the challenges you face. Isipin natin ang lahat ng nangyayari sa buhay po natin. From the very start, napakarami tayong mga tinutukoy. At tinutukoy natin ang mga trials na nangyayari sa buhay natin. At ito nga po ang nagbibigay ng testing sa ating pong pananampalataya. Para bagang bibitaw na tayo. At sabi natin, wala na akong pag-asa. Wala na akong pag-asa. Talagang mahina, hindi ko na kaya. At ito na nga po ang mga panahon na akala mo ikaw ay overwhelmed na ng circumstances. Wala na, kamo, nawawalan ka na ng inspiration, motivation, sapagkat you feel na talagang wala ka ng pag-asa. So dumarating sa punto ito, ang bawat isa po sa atin. No? Ngunit, sinasabi po na during this time, di mo pa naisip na meron kayang purpose ang ating Panginoon kung bakit ito nangyayari. Ano bang ibig sabihin ito? What is the meaning of these things happening in my life? Ang anak ko nagkasakit, nawala ng trabaho ang aking mister. No, yung mga anak kong pasaway, ano ba nangyayari sa anak ko? Ayaw na makinig. No? Yung mga kaibigan ko, kung hindi ako nakikipag-inuman sa kanila, ay iba na ang turing sa akin. So things like that, no? Kumbaga, titingnan po natin na ano ba ang purpose ng Panginoon para sa atin if we stick, kung tayo patuloy na hahawak sa Kanya pong mga pangako para po sa atin. So napakarami po nangyayari sa buhay po natin, mga kapatid. Or, ang tanungan dyan sa last sentence, is there something greater at work? Meron pa bang masigit dito sa nangyayari sa buhay mo? Sometimes we wonder why. No, minsan sa pagtulog po natin, nag-iisip po tayo eh. Lord, ano ba nangyayari sa buhay ko? Ano bang gagawin ko? Ano ba? Ako'y nahihilo na po, Panginoon eh. No? So, ano bang pwede natin gawin? So, yun po ang mga nangyayari sa atin. Kung kaya nga po, no, marami tayong tinatanong na dapat po sagutin. Ngunit nakalimutan natin na ang ating pong Panginoon is not far away. Hindi po siya malayo. He is just whispering distance because God is anywhere at any time. Hindi po siya malayo. No po? At kung ano nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, no, hindi po siya dumidistract siya sa atin. At nakalimutan natin na lahat na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, He is involved in our life. Magsimula pa lang nang tayo ay mabuo sa sinapupunan, bago ka palang mabuo na ang yung plano ng Panginoon para sa atin. So therefore, He is involved already in our life. Every aspect of our life, mga kapatid, He is involved. At ang ninanais niya lang, to working everything together for our ultimate good. Ang nais niya, ang the best para po sa atin, mga kapatid. Hindi nga nais ang Panginoon na tayo makagawa ng hindi maganda. Ang nais niya makagawa po tayo ng mabuti.
At ito naman ay para din po sa kabutihan natin pong lahat. So therefore mga kapatid, ang Panginoon is involved in our life. Kahit anong gawin po natin, He is involved in our life. Because He is really the one who is in control. And He knows everything. And therefore, walang circumstances sa buhay po natin mga kapatid na tayo ay malayo sa ating pong Panginoon. Pero lang siguro kung tayo naman po ang kusang lalayo sa Panginoon at i-reject natin siya, rejection natin sa ating pong Panginoon Jesus, ayaw natin siya, we reject Him, and therefore, yun na po yung natinatawag po natin ang paglulubusin. In spite of the fact na alam mo na ituro na sa iyo, still, you continue to reject the Word of God. Sapagkat ikaw at the time, maybe, ay ikaw ay mayaman, may pera ka, you have everything physically. In this world, you have power and authority, and therefore, as if you are in control of everything. Dito sa ibabaw pa ng lupa. Pero nakalimutan mo na lahat po ng meron sa lupa, ito nga po ay, sabi nga natin, this is useless and meaningless. So, huwag po natin kalimutan na ang ating pong Panginoon is in us. Sa ating pong mga Kristiyano, hindi po siya bibitaw sa ating mga kapatid. Kung kaya nga po, sa ating pong pag-aaral nito, tingnan po natin ang tatlong aspeto of Romans 8:28. So marami pong paliwanag dito sa Romans 8:28. Ako. Pero kukuha lang po tayo ng tatlo. Hindi na po natin kukunin yung 29 and 30. Dito lang po tayo sa Romans 8:28. So, meron pong tatlong aspeto. There are three aspects of Romans 8:28 na dapat po natin tingnan that will provide encouragement and hope to each one of us. Encouragement, motivation, at pag-asa para po sa ating pong lahat. Sa ating pong mga born-again Christians, ito nga po yung ating pong pag-asa. Kaya nga dito tayo kumakapit. Kahit anong mangyari sa buhay po natin, ito po yung ating pong panghawakan sapagkat ito po ang pangako po ng ating pong Panginoon. So ano-ano yung tatlong yun? Tingnan po natin muna yung una. First, we will discover that God is in control even when life seems chaotic. So, maunawa natin mga kapatid na ang ating pong Panginoon is in control. No, kahit na anong nangyayari sa buhay po natin mga kapatid, magulo man, ang buhay po natin, God is in control. There is no instance na ang Panginoon is not in control. Ang Panginoon is in control always. Sapagkat siya nga po ang may plano ng lahat, siya nga po ang may lalang ng lahat, and therefore, He is in control. Ano yung pangalawang titignan po natin ito mga kapatid? Second is that we will delve into the promise that all things work together for good even during our trials. So may pangako. May pangako. We will delve. Pupunta tayo doon sa pangako ng ating pong Panginoon na ang lahat po ay magiging maayos para po sa kabutihan nating lahat even during the time of trials. Para sa kabutihan po natin lahat ng nangyayari po sa ating mga kapatid. At any given time, kasama natin ang ating pong Panginoon at hindi siya bumibitaw para po sa atin. Sapagkat ang sabi nga niya, sa kanyang palad, naandun po tayo. Hindi ubra na tayo makakawala doon sa kanyang palad because nothing can snatch us from the hands of God. And therefore, kahit anong nangyayari sa buhay natin, even during trials, nandun po kasama po natin ang ating pong Panginoon. And the third one, we will understand the significance of loving God and how it positions us to experience the fulfillment of His promise. Mawala natin mga kapatid ang kalagahan. Bakit ba tayo mahal ng Diyos? No? At nasaan ba tayo in terms of positioning? Nakikita po natin ang Panginoon. Where are we? In His presence. Na maunawaan po natin ang fulfillment, ang katuparan ng Kanya pong mga pangako. Yes, mahal tayo ng ating pong Panginoon. At makikita po natin dito kung nasaan po tayo. No? Na maunawaan po natin ang pangako ng Panginoon na mangyayari po para sa buhay ng bawat isa po sa atin. Alright, from here mga kapatid, bubun tayo.
At first, unahin natin yung unang aspeto. Ang unang aspeto, ang sabi natin kanina, we will discover that God is in control, even when life seems chaotic. Pag tinawag po chaotic, alam po natin, magulo. We are living in this chaotic world, magulong mundo ngayon, magulong politika, chaotic politics na nangyayari sa Pilipinas. So, hindi natin malaman yung mga balita, kung ano yung totoo, anong hindi. No? Lumalabas, napakaraming mga vloggers, napakaraming mga sinasabi, both sides. No? At kahit na ganito nangyayari sa buong mundo, no? Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. No? Hindi tayo dapat mag-worry. Kahit ano nangyari yung gera sa Middle East, gera sa Europe, no? Ang expansion ng China na gustong sakupin ang buong mundo, ang utang natin na napakalaki na, palaki ng palaki, no? Ang utang ng Amerika na malaki din, ang utang ng Amerika sa China, ang pera ng China na sa Amerika, ang Europe, patuloy pa rin sila sa kanilang mga unchristian beliefs, no? Meron din mga lumalaki ang population ng Muslim all over the world, no? Maraming sakit ang dumarating, no? At may bago na mga virus na sinasabi na galing naman sa China. So all of these things, mga kapatid, ay very chaotic yung ating pong mundo. Ngayon, kung ang buhay po natin ay chaotic din, magulo din yung buhay po natin. Because we do not follow yung utos ng Panginoon na galing sa God of order. Ang inuna natin yung pangsarili natin, magulo. No? At hindi natin sinusunod yung righteousness na kabase malalakla. Kaya kung nagiging magulo ang buhay natin sapagkat hindi natin sinusunod ang utos ng Panginoon. Ang sinusunod natin yung gusto natin. If you do what you want, and you disregard the order of God, then definitely your life will be chaotic. Simple lang sinasabi ng Panginoon, sundin mo yung magulang mo. Ayaw mo sumunod. Mas magaling ka pa sa magulang mo. Kahit yung magulang mo ay grade 6 lang. No? Ikaw ay nakakalis ka na. Minamalit mo yung nanay mo. Samantala, hindi ka magiging ganyan kung wala ang nanay mo at wala ang magulang mo. So magiging magulo talaga ang buhay po natin, mga kapatid. Pag tayo ay humiwalay sa utos ng ating pong Panginoon. Conform with what God is saying. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Romans 2, do not conform any longer with the patterns of this world. Yun ang maliwanag sinasabi sapagkat alam ng Panginoon, gusto niya pakita sa atin na ang galaw sa mundo ay hindi po ito righteous and truthful. Sapagkat they are all self-serving para lang po sa kanila. Ngayon, kung titignan po natin dito sa atin, ano pa nangyari sa politika? Ang daming akap, ang daming ayos, ang daming purpose niyan. Anong purpose ba nun? Ayuda sa mga tao? Yes, but ang tao nagiging lazy sapagkat alam nila may parating na pera. No? Magulo po, magulo. Magulo po ang mundong ibabaw nito, magulo rin po ang buhay natin kung tayo ay hindi lalakad po sa ating pong Panginoon. Ang buhay po natin, mga kapatid, is filled with challenges and uncertainties. Challenge po sa atin ang ating pong pamilya, ang ating pong trabaho, no? At hindi natin alam ang pwede pang mangyari the following day. Pero ang atin dito, manghawakan lang po tayo sa pangako ng ating pong Panginoon. Now we encounter unexpected setbacks. Meron tayong mga inasahang mangyayari pero hindi naman nangyayari. Disappointments and trials na ang lahat ng ito ay could lead us questioning God. Lord, bakit ba ito nangyayari sa akin? What is happening to me? Ano bang mali kong ginawa, Panginoon? So you question God, you question His authority. Now, are we in a position to question God? Lahat ba tayo may karapatan bang magtanong sa Diyos? At questionin yung kanyang ginagawa? Yes, ang sinasabi ng Panginoon, all of this can be explained. Ang lahat po ay nakasulat na sa banal na aklat. The trials that we're undergoing, disappointments, failures in life, no? Hindi dapat ito magpahina ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. But instead, in spite of all these things that are happening in our life, dapat lalo tayong tumitibay sa ating pong pananampalataya. Ito yung sinasabi ni Paul na basic foundation ng bawat isa po sa atin. Kahit ano mangyari sa buhay natin, hindi po tayo matitinag sapagkat kasama po natin ang ating pong Panginoon.
Huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat ang pag-asa natin ay buhay na buhay. Ang ating pong Panginoong Hesus. Siya lang at wala na pong iba. Now, sa mga pagkakataon ito, huwag natin pong kalimutan na in our struggles, in our disappointments, in our trials, hindi ka nag-iisa. Amen? Hindi po tayo nag-iisa mga kapatid sa lahat po ng pinagdadaanan natin. Even when it seems everybody is turning their back on you, nakatalikod sila, hindi ka na pinapansin, pero maliwanag po sinasabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Siya lang ang ating pong pag-asa, wala na iba. Sapagkat, ang sabi po, we serve God who is aware of every circumstances we face. And He remains in control even when our circumstances seem overwhelming. Akala natin magulo, no? Pero huwag mo kalimutan that our God is in control. No? Akala mo lang, hindi in control ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay natin. Nagkakamali ka because ang ating pong Panginoon is in control of everything. Ang atin lang po ay magpatuloy sa basic foundation natin, our faith in God. Nandun lang po yung ating pong panampalataya sa ating pong Panginoon. No, huwag ka lang bibitaw, kapatid. Kahit anong mangyari sa buhay mo, huwag kang bibitaw. Sapagkat at the end of the day, at the end of the line, at the end of the tunnel, nandun ang ating pong Panginoon. Because along the way, in walking to the channel, kasama natin ang ating pong Panginoon. And therefore, wala kang dapat ikabahala. You do not need to worry sapagkat kasama natin ang ating pong Panginoon. Now, it is comforting to know that regardless of what we face, kung ano man mga kapatid, ang ating pong hinaharap, no? Tayo po ay nandun po sa atin ang feeling natin na nandun ang comfort that is coming from God. Regardless kung ano man ang nangyayari sa buhay po natin. Either it is a financial problem, financial difficulties, or meron tayong health issues. Meron tayong karamdaman, meron tayong sakit sa katawan. O kung tayo ay nag-aaway ng mag-asawa, problema sa anak, problema sa trabaho, or any other kind of trial. No? Remember, God is still in control. He is still in control. Regardless kung ano man ang mayari sa buhay natin mga kapatid, He is in control. Siya lang at wala na pong iba. If you allow yourself to be controlled by Satan, then ibang usapan naman yan. Magiging very chaotic ang buhay mo. Magiging magulo ang buhay mo. Sapagkat ang finality natin mga kapatid, and we come face to face with God, at sinabi niya, well done, my faithful servant. Yun po ang inaantay po natin by the time na makaharap po natin siya. At yun ang ating objective mga kapatid ko. Kaya nga po, whatever situation that we have here in this earth, ay huwag po tayo mag-alala, paghawakan lang natin ang pangako ng ating pong Panginoon. Ang titingnan natin ito mga kapatid is the bigger picture. What is the bigger picture? Ang bigger picture dito ay para din po sa ating pong lahat. At ang kanyang mga purpose sa buhay po natin, ang kanyang pong plano, na pag-usapan natin din last time around, ang plano ng Panginoon para po sa atin. At tinulakay natin last time yung first Wednesday doon sa Pulo, saka yung first Sunday natin noong nakaraang linggo, ang pinag-usapan po natin ay plano ng Panginoon para po sa atin. At itong pinag-usapan natin ngayon is a continuing topic on that line. No? Na ating pong Panginoon meron pong purpose sa bawat isa po sa atin. God has its own purpose for each one of us. Bawat isa po sa atin dito. All of us. Huwag mo sabihin na ikaw lang ay ganito ka lang, no. Ang Diyos po ay may purpose sa buhay mo. Para po sa atin lahat yan mga kapatid. Each one of us. I imagine na ilang billion ng population ng buong mundo. But God has a purpose for each one of the member of this earth. Lahat po ng tao sa mundo nito. Lahat po ng mga Kristiyano sa mundo po ito. May purpose po ang ating pong Panginoon. When we surrender our lives to Him, mga kapatid, we can trust Him. Siya lang po ang ating pong pag-asa. If we surrender to Him, mga kapatid, and He is actively working all things together for our good, even when we cannot see it now.
So nandun mga kapatid, nandun din po ang presensya ng Panginoon sa atin. No? Siya lang po atin pong sasandalan at wala ng iba. Again, allow me to reiterate one more time. This is our basic Christian faith. Foundation of our basic Christian faith. Ang tayo ay patuloy na manampalataya, isuko natin ang sarili natin sa ating pong Panginoon. When we surrender our lives to Him, mga kapatid, lahat that we have, everything that we have, we surrender that to God. In the first place, it doesn't belong to us. Our life doesn't belong to us. It belongs to God. And therefore, isurrender po natin, buhay po natin sa ating pong Panginoon. Ang oras po natin, isurrender po natin sa ating pong Panginoon. Ang ating pong labi na nagbibigay po ng blessing and curses sa ating mga kapwa-tao, ay ibigay po natin sa ating Panginoon na ang lalabas ng mga kataga sa ating dila ay kataga ng pagmamahal at pag-uunawa sa ating pong kapwa. Ganun po ang bibigay po natin. We surrender our lives to Him. Everything that we have, isurrender po natin sa ating pong Panginoon. That's why we offer our time, our effort. May kumaawit, may kumakanta, may nagtatice, may nag-offering, may naglilinis dito po, no? At we don't even deserve to be paid. Hindi tayo dapat bayaran para sa ating pong mga ginagawa. But, ang sabi po ng Panginoon, these workers in the church deserve wages. Sapagat kailangan din po nila ng kaunting suporta. Pero ganoon pa man mga kapatid, isurrender po natin ang lahat sa ating pong Panginoon. Sapagat everything that we have, as we have said, ay hindi po naman akin, hindi po naman iyo, sapagat ito ay pag-aari po ng ating pong Panginoon. Ito lang pinapagamit sa atin para i-manage natin ng maayos ang biyaya po ng Panginoon. How do you manage your family? How do you manage your time in studying the Word of God, in learning, in hearing the Word of God? How do you maintain your relationship with your family, with your wife, with your husband, with your children, with your relatives, with your friends? At kapwa nating manampalataya, paano natin ini-express ang ating pong pag-surrender sa ating pong Panginoon sa mamagitan ng ating pong relasyon sa ating pong kapwa manampalataya? Paano natin nirelate ang pagsuko sa ating sarili sa paggagawa bilang isang congregation, bilang isang church? Are we helping one another? Are we helping each one of us in establishing the church? In running the church? Kaya nga po mga kapatid, meron tayong deacons, meron tayong elders, at meron tayong ministers na ating pong kinakausap para magtulong-tulong po tayo. Because this is our life. We surrender everything to God. Kaya kung ano man ang meron po tayo, i-share po natin yan para po sa lahat. Na magtutulong-tulong po tayo for the glory of God. And this is for our good. For our good. Hindi lang natin ito nakikita ng malalim, but then this is for our good. No? Yung talento mo sa computer, ipakita mo yan, i-share mo yan sa ating kapatiran. Now, we need people there to man the computers. We need singers. We need people who will play the instruments. Then, i-share mo yan, talento mo yan. Para kaluguran ng Diyos ang gagawin mo yan. Hindi yan para sa sarili mo, kundi para sa kaluguran ng ating pong Panginoon. Now, sino-sino mga example natin dito na nagbigay po ng kanila pong everything that they have for the glory of God. They sacrifice, no? Nag-sacrifice sila, tinanggap nila ang nangyayari po sa buhay nila. Now, consider mga kapatid, no? Consider, sino yung ating pinakamagandang halimbawa? Ang pinakamagandang halimbawa ay ang istorya ni Joseph. Kilala po natin si Joseph sa ating pong pag-aral. Hindi pa natin ito naabot yung doon sa magmula kay Abraham, Isaac, no? Yung mga anak nila. At napag-aralan po natin na si Joseph ay isa doon sa mga anak sa isang asawa. At si Joseph nga ay kinanggitan ng kanya pong mga kapatid. At siya nga po ay pinagtangka pagpatayin. At siya nga po ay ibinenta into slavery. At siya nga po ay nakulong. No po? At mga kapatid, sa kanyang pagkakulong, ika nga kung ordinaryong tao lang yan, na wala pong panampalataya sa ating pong Panginoon, ay bibigay ng ngunit. At then, God used Joseph's trials
to position him as a key leader who saved his family and the nation of Egypt from famine. Si Joseph po ang ginamit po ng Panginoon. Imagine that, no? Pinagtakang patayin, iniwanang patay lahat, ibinenta sa slavery, nakulong, and then thereafter, no? Ginamit siya ng Panginoon para makilala ng Parao and from there, siya nagkaroon ng malaking posisyon. Second to the Pharaoh, no? Pangalawa siya. At siya nga po ay nabigyan ng authority na mag-manage at siya nga rin po naging dela kung bakit nasalba yung kanyang pamilya at nasalba ang buong bansa ng Egypto at that particular time. So itong pinakamagandang halimbawa, si Joseph, he endured kanya pong pinagdaanan. Sino pang pwede natin gawin? Na example, walang iba po mga kapatid kundi si Job. Walang iba kundi si Job. Si Job po ang isang halimbawa. Ayan. Alam po natin ang problema ni Job or Job as you call it, no? Talaga pong lahat po ng meron siya ay nawala po including his children. Kaya lang po, yung pong tungkol sa kanya pong asawa, bakit hindi nawala, iba pong discussion po yun. At mapapansin po natin dito na tungkol sa mga kababaihan, in the Old Testament, hindi po ito nabibigyan ng mas malalim na diin. Pero, ang punto rito na sinabi ng kanyang asawa at the time na si Job po ay nag-undergo ng pain, nag-undergo po ng physical pain, financial, na wala na po yung kanyang mga pag-aari lahat, including his children, no, nawala po. At ang katawan niya po ay nahihirapan na. At ito ang sinabi ng kanyang pong asawa. Curse God and die. Imagine, isli na yung asawa mo, susuporta sa iyo, sasabihin ba sa iyo, curse God, isumpa mang Diyos, at mamatay ka na. Imagine that. Kaya kapag dito na-discuss masyado ang tungkol sa asawa. Pero sinasabi nito, maliwanag na ang asawa niya ay nagbigay pa ng ganitong salita na mamatay ka na. No? Curse God and die. Imagine, instead of his wife, magbibigay ng motivation, encouragement, ito pa ang sinabi. Pero ganoon pa man, pinapakita ng mga kapatid, na kahit na yung ating very close sa atin, yung ating mahal sa buhay, kahit na ito pa magbigay ng discouragement sa atin, hindi pa rin tayo bibitaw sa ating pong pananampalataya. Ito po yung kagandahan dito. Ito po yung halaga ng sinasabi. Bakit sinabi ng babae yan? Kasi nga po, ang faith ni Job ay hindi na po natitinag. Ganito po dapat ang faith po natin. Kahit anumang mangyaring trials po sa atin, hindi po tayo matitinag. Sabagat, ito nga po ang plano ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Now, ito po pangyayari nito mga kapatid is very powerful. Reminder po ito para sa atin na hindi po natin malilimathan ang Panginoon sa Kanya pong kapangyarihan. Sa mga miracles na nangyari po ay hindi po natin malilimathan yan. Sapagkat maliwanag po na sometimes merong yan. Sinasabi po na ito po mga ating pong binabanggit, ito po ay reminder lang po sa atin na hindi po natin malilimitahan ang miracles, no? Yung mga pangyayari sa buhay na nagagawa po ng Panginoon, hindi po natin masasabing hindi kaya ng Panginoon, hindi niya ito magagawa or limited lang ang kapangyarihan ng Panginoon. We cannot really say that. No, we are not in a position, wala tayo sa sitwasyon na pwede natin sabihin, ang Diyos hanggang dito lang yan. Hindi niya kaya yan. No. Mga kapatid, all of us should understand that our God has that sovereign authority over all. Sa lahat po, siya nga po nakakaalam. Kaya nga po, ano man nangyaring sitwasyon, at maybe wala nang miracles na nangyayari sa ngayon, no, sa ating pagkaalam, but we do not know. Maaaring ang mga miracles na ito ay nangyayari pa rin at our time today that we do not know only. Akala natin by coincidence lang yan, no? Pero yung mga tao na butik na masagasaan by hairline ng minute
nakakaalpas. That is a miracle already. Yung anak natin na may sakit, maya-maya, gumaling na lang. Hindi natin alam na iyan pala yung miracles na bigay sa atin ng ating pong Panginoon. No? At ikaw mismo, nag-aaral ka, akala mo babagsak ka sa examen, yung pala pumasa ka pala. Kasi nag-aaral ka eh. Pero nyo rin, kulang ka ng tiwala, pero pumasa ka, that should be a miracle. So, gumalaw ang Panginoon sa'yo, nag-aaral ka, kaya ka pumasa. So, walang mistis mga kapatid. No? Reminder sa atin yan na ang kapangyarihan ng Panginoon is not limited. We cannot confine God in one room only. Hanggang dyan lang ang Diyos po natin. Hindi po. Ang ating pong Panginoon is very powerful. Very powerful ang ating pong Panginoon. Kaya hindi po natin siya malilimitahan. At sabihin natin na hanggang dito lang ang Panginoon. No. Ang ating pong Panginoon has that sovereign will and sovereign authority. Now, sa buong banal na aklat mga kapatid, ito po yung makikita po natin. Throughout the Scripture, we find numerous examples of God's faithfulness in turning difficult situations for good. Nasa banal na aklat po mga kapatid ang sinabi natin kanina pa na ang ating pong magiging guide, magiging answer sa lahat po ng ating katanungan ay walang iba kundi ang banal na aklat. Ang mga mahirap sa sitwasyon, magiging maayos ito para po sa ating pong good, para po sa atin. Ang mga mahirap na sitwasyon, magbubunga ito ng maayos para po sa atin. Sapagkat yan nga po ang sinasabi po ng banal na aklat. At ang banal na aklat, ito lang po ang ating pong susundan at wala na iba. Huwag ka nang lumingo sa kaliwa o sa kanan. Nandiyan na yung banal na aklat na dapat po natin tingnan. And that is why, sola scriptura mga kapatid. Bible-based lang tayo mga kapatid. Hindi tayo kumakaliwa, hindi kumakanan. Hindi tayo dinadagdagan ang sinasabi ng banal na aklat. Kaya pag tayo lumabas mga kapatid, mapapansin nyo. Pag lumabas kayo at sinasabi nyo, Bible-based lang tayo. Inisip nila yung mga tradisyon na dapat ginagawa ng tao. Para sila maligtas. Gusto nila nagdaganin. No mga kapatid. Sapat na ginawa ng Panginoon. Kung inugasan ang kasalanan natin, nang sino man lumapit sa Kanya, hindi mapama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapat tayo mga kapatid. We are not supposed to question that. Kung kaya nga po, ang sagot lang, sa lahat ng katanungan natin, we question God, bakit nangyayari ito sa buhay mo? Bakit may mga failures, may trials, may temptations? The answer is in the Word of God. Yun lang po. Nang sa ganun ay maging maliwanag po sa ating po lahat. Now, let us come to the second major point po natin. So, tatlo lang ito ating pinag-usapan. We will delve into the promise that all things, lahat po ng bagay, work together for good, even during our trials. So, all things work together for good. Lahat po ng nangyayari sa buhay natin ay magiging para po sa atin din po yan. For our good, even during our trials. So, sa lahat, yung bang nangyayaring namatayan ka, yung nangyayaring bumagsak ka sa examen, is that working for good? All na nangyayari lahat sa buhay po natin mga kapatid, yan po ay meron pong purpose ng Diyos para din po para sa atin. Para lumago tayo, para lumalan tayo sa panampalataya, at para sa iiwas niya tayo sa mga hindi magandang pangyayari sa buhay po natin. Now, ito nga po yung hindi arog ng ating kaisipan. We cannot really fathom the mind of God. Ang ating pong isip, ganyan lang po eh. Pero ang isip ng Panginoon ay wala pong sukat eh. Kaya nga wala po tayong karapatan magtanong, but to obey Him. Sundin lang po natin siya. Ang sabi po sa Romans 8:28, sinasabi doon ang all things. Reflecting on the phrase, all things, in Romans 8:28, pinapakita natin dito yung lalim at saka yung lawak ng pangako ng ating pong Panginoon. Ang lalim, ang lawak ng pangako po ng ating pong Panginoon. It encompasses every aspect of our life. Lahat po na nangyayari sa buhay po natin mga kapatid. Both, sinasabi po yan, both pleasant and the painful. Lahat po ng masasaya at masasakit, no? Nakakalungkot na pangyayari po sa buhay po natin, ito nga po ay sakop ng sinasabi po sa Romans 8:28. All things, lahat po ng bagay na nangyayari sa buhay po natin, works together for good. Para po sa lahat ng mga tinawag
ng ating pong Panginoon. Pati ba naman yung namatayan ka? Kasama mo ba? Yes, of course. All things. Meron ba exception na nakalagay doon sa ating binasa kanina? Wala po exception. All things. In Romans 8:28. All things. Now, nothing is outside the scope of God's ability to work for our ultimate good. So lahat po mga kapatid ay nasa loob ng ability ng ating pong Panginoon for our ultimate good. Para din po sa ating lahat po yan eh. Kaya nga po kahit na nando sa most challenging circumstances, napakabigat ng ating inaharap, tayo ay pwede pang manghawakan sa pangako ng ating pong Panginoon. There is that assurance that God is at work. At siya nga po ang gumagawa ng lahat ng bagay ayon po sa kanyang divine plan. Balik ulit tayo sa pinag-usapan natin last Sunday. Divine plan, plano po ng Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. So we do not question anymore the authority of God, but we have just to follow Him sapagkat nandun ito sa kanya pong plan. Now, maunawaan natin mga kapatid na mahalaga na ang definition ng good ng ating pong Panginoon ay maring iba sa ating pong understanding. Iba-iba ang ating pong definition ng good. No? Ano ba yung good? Maayos, maganda. Maring iba ito sa ating pong pag-unawa. Ngunit, while we often associate good with comfort, pag tinawag po natin good, ito nga po ay masaya, ito nga po ay successful, at ito nga po ay nag-i-enjoy. Immediate gratification. Ibig sabihin, nasisiyahan ka kasi may pera ka, masaya ka, kasi nakapasa sa examen yung anak mo, masaya ka, kasi may trabaho yung mister mo, masaya ka, kasi mayroon kang bahay, masaya ka, may sasakyan ka, masaya ka. So you have that success, you have that comfort, meron kang bagong sopa. Ang sarap manood sa malaking TV, no? Yung 100 inches ba yan? Napakalaki, parang sinihan na yung kwarto mo, meron kang sa maganda. So, parang ikaw ay masaya-masaya na. Okay? So, yan yung ating association. Ngunit, ang sinasabi po ng Panginoon na iba, God's perspective extends beyond our temporal desires. Yun ang paningin natin bilang isang tao. Yung makamundo. Right? Yung nangyayari sa baba ng mundo, ito yung ating pong paningin. Pero ang sinasabi po niya mga kapatid, ang pananaw ng Panginoon ay hindi lang po dito sa ibabaw ng lupa. Beyond temporal desires. Yan po ang ating pong Panginoon. Hindi po siya nakapokus sa lupa. Kundi ang focus po niya is beyond. At ang beyond po ito mga kapatid ay tungkol po sa spiritual growth, character development, and eternal purposes. Ang purpose po ng Panginoon para po tayo lumago bilang isang Kristiyano. No? Ito po ang kanya pong nais, spiritual growth. Pagbabasa ng Biblia, pakikinig, pakikisalimuha sa paggawa, character. No, yung character po natin mabago, magkaroon tayo ng character modification or behavior modification. Sabi po siya sa psychology, no? Yung behavior modification na yan, pagbabago, transformation na yan, that is in line with God's plan for us. Kaya nga yung pong transformation natin bilang isang pong Kristiyano, from sinful to faithful. Sinful to faithful. Yan po ang ating pong transformation. Hindi, kung makasalanan ka rito, nanampalataya ka sa Panginoon, tinanggap po na siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yan po ang ating spiritual growth mga kapatid. Yan po yung karakter po natin, no? An eternal purpose. Ano bang nais ang Panginoon para po sa atin? Maligtas po tayo. Yan po ang purpose niya eh. Kaya nga po sometimes, we perceive difficulties or setbacks as opportunities for God to mold us. Yes. Yung mga pangyayari po sa buhay natin mga kapatid, dito po tayo minimold din ng Panginoon. Dito po, pinakikinan pa yung ating pong panampalataya para lalo tayong lumalan sa ating pong panampalataya and shape us into vessels for His glory. Para maging instrument po tayo para po sa kaluguran ng ating pong Panginoon. Yan po ang pananaw ng ating pong Panginoon. Hindi po yung pinag-usapan yung good, hindi po yung sa lupa, kundi pinag-usapan yung sa ating pong Panginoon. And the third one, ano po yung pangatlo? Ang pangatlo mga kapatid ay, we will understand the significance of loving God and how it positions us to experience the fulfillment of His promise. Significance. Ano ba kalagahan ng pagmamahal ng Panginoon? Ano ba kalagahan ng ating pagmamahal sa ating pong Panginoon? Saan ba tayo po posisyon dyan?
para maranasan po natin ang pangako ng ating pong Panginoon. So, tingnan po natin itong pong pangatlo, ang significance. Ayon po sa Romans 8:28, finds a condition attached to the promise. A condition of loving God. So, mapagmahal ng Diyos? Yes, of course, definitely. Unquestionable. Mahal tayo ng Diyos. No, mahal niya tayo. At hindi na po mabibigyan po ng pasubali yan sapagkat binigyan niya na ang kanyang bugto na para po sa ating pong kaligtasan. So, no question about that. No? So, ang question is, what does it mean to truly love God? Ano ba talaga ang ibig sabihin na kung paano po natin tunay na mamahalin ang ating pong Panginoon? Do you love God? Yes? Ano ba ginagawa mo? Nagmumura ka pa eh. Is that loving God? No? Nagiging madamot ka pa sa iyong kapwa. Is that loving God? Hindi sinungaling ka. Is that loving God? Na hindi ka nagbabasa ng Biblia. No? Patuloy ka pa rin nanonood ng mga pornographic items sa iyong cellphone. Panay pa yung chismis mo. No? Is that loving God? Tamad ka mag-aaral. Is that loving God? Ayaw maghugas ng pinggan. Is that loving God? No? Yes, mga kapatid. Even the smallest thing na gagawin po natin ay huwag po tayong mahiya. Gawin po natin yan as an expression of loving God. Huwag po kayong mahiyang magwalis. Huwag kayong mahiyang maghugas ng plato. Huwag kayong mahiyang maglinis ng sasakyan. No? At huwag tayong mahiyang tumulong sa mga nangangailangan. That is truly loving God. Now, what does it mean to truly love God? Now, loving God goes beyond mere sentimental affection. Ang pagmamahal sa ating pong Panginoong kapatid ay hindi lang sentimental affection. Hindi lang po yun. It involves a deep, malalim, intimate, very close relationship with Him, characterized by three words. Characterized by obedience, by trust, and by surrender. We have mentioned this already, yung surrender. Yung trust, patuloy tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Believing God, ang faithful natin, nandun pa rin po mga kapatid. And obedience. Obedience is what God is calling rather than our sacrifice. Obedience, ang pagsunod sa kagustuhan po ng ating pong Panginoon. Now, when we genuinely love God, kung talagang mahal natin ang Diyos, no? Our perspective in life will change. Kung mahal mo talaga ang Diyos, magbabago ka, magkakaroon ng transformation, magkakaroon ng change, magkakaroon ng behavior modification, at saka spiritual growth on yourself. No? By continuously hanging on to the promise of God. Magbabago na yung pananaw mo mga kapatid. Pag ikaw ay nasa harapan po ng ating pong Panginoon. Now, tingnan po ninyo yung mayayaman. Excuse me. Yung Colgate. Nagtatice po sila. No? 100% yung tithing ng Colgate. Paano siya nagsimula? Maliit lang. Pero nandun pa rin yung kanya pong pagtatice. At yun ay sobra-sobra na. Sobra-sobra na kinikita ng Colgate. Until today, lahat ng klase ng toothpaste, Colgate ang ating binabanggit. No? Yan ang yung byword ng bawat isa sa atin eh. Kasi nga po, ang relasyon ng Colgate, yung may-ari po niyan, no? Siguro, wala na siguro kasi ilang taon na yung Colgate din eh. Pero sinunod pa rin niya nung kanilang angkan. Yung patuloy na paglilingkod sa Panginoon, pag-ibigay faithfulness sa kanila pong tithes and offering. No? At marami pa akong iba. Yung mga example po natin dyan. At we begin to see our circumstances through His love and purpose. Mahal tayo ng Diyos at may purpose siya sa atin. No? Yan lang po ating pong titingnan ng mas malalim na Panginoon po natin ay hindi kailanman nagkulang na kanyang pagmamahal sa atin. At ang purpose niya, ang plano niya, will continue na mangyayari sa buhay po natin. Now, the question is, how to truly love God? How can we truly love God? Una, we surrender our will to His will. Yung gusto natin, ang masusunod yung gusto ng ating pong Panginoon. Not my will, but His will. So, maliwanag po siguro yun. No? Hindi lang masusunod ikaw, kundi masusunod ang ating pong Panginoon. Ano yung pangalawa? Yung pong ating mga kagustuhan, yung mga plano po natin, yung mga ambition po natin, ay dapat naka-align sa kagustuhan po ng ating pong Panginoon. Ano ang kagustuhan po natin? Ito po ang kagustuhan po natin
This is part of loving your neighbor. All about your neighbor. Who is your neighbor? Your neighbor is your son, your daughter, your wife. He is your neighbor. Your neighbor is your friends, your relatives, they are your neighbors. So ano bang plano natin mga kapatid? Dapat ito ay angkop para po sa kagustuhan ng ating buong Panginoon. At pangatlo, requires letting go of our understanding and trusting in His wisdom and guidance. Nandun po mga kapatid, no? Kung ang ating pong pananaw ay mababa, palaliman po natin ito sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na aklat. At pagkatiwalaan po natin ang wisdom, ang guidance po ng ating pong Panginoon. The wisdom and guidance of our God. Nandun po dapat, no? Hindi po yung wisdom natin, yung kaalaman natin, yung knowledge po natin, hindi po ang wisdom ng Panginoon ang ating pong palaging idadalangin na mapasa atin. Ang guidance niya dapat ay nakasaad po sa banal na aklat. And this is truly love God. Dito po makita kung gaano natin kamahal ang ating pong Panginoon. At pangapat, if we surrender to God, we position ourselves to experience the fullness of His promise, including the assurance that all things will work together for good. Alright, pag sinurrender po natin yung ating pong sarili sa Panginoon, nandun po tayo, no? Nandun po tayo sa posisyon na mararanasan po natin ang fullness ng pangako ng Panginoon. Of course, kasi sumusunod kayo. Pag sumunod ka sa nais ng Panginoon, the fullness of His promise will be accomplished. At sinasabi po niya na lalo na yung assurance na ang lahat po ng bagay ay magiging para po sa kayusan. Kayusan mo at sa kayusan po ng lahat. If we surrender everything to God. Now, again, let us consider how you can begin to deepen your love for God today. Sa panahon natin ngayon, paano mo mapapalaliman ang pagmamahal po natin sa ating pong Panginoon? Do we love God? Hello? Do we love God? Yes, we love God, of course. Hindi galing yan sa bunga, kung galing sa ating puso. We love God. Now, ang unang binabanggit dito mga kapatid, although there are others, no, meron ibang pamamaraan din. Pero sinasabi dito na ang ating pong gagawin to deepen our love for God today, una is cultivate a prayer life. Patuloy tayong manalangin. That should be part of your routine every day. Pagising, pagtulog, no? At anytime, dapat itong routine na ito na panalangin ay dapat nandun sa ating pong buhay mga kapatid. At sa lahat po ng sitwasyon, we invoke the presence of God. Sa lahat. Kahit saan ka man magpunta, bago ka umalis ng bahay, pagpasok mo sa eskwela, paglabas mo ng eskwela, paglabas ng trabaho, pagpasok mo ng trabaho, sa lahat po ng sitwasyon, you invoke the presence of God in your life. Sa planning mo, i-invoke the presence of God. And of course, yung wisdom that is coming from Him. God speaks to us in so many different ways. Ang Diyos po natin ay nagsasalita na napakaraming kaparanan. So, kung ano man ang kaparanan na natin Diyos, ay yan ay will just come into play if we just submit our will to God. Pangalawa, kung paano natin mapapalalim ng ating pagmamahal sa Diyos sa panahon natin ngayon. Heartfelt worship. Expressing your love and adoration for Him. Worship. Do we worship God? Of course, yes. How do we worship God? Heartfelt. Heartfelt galing po sa puso po natin, no? Hindi po yan galing sa yung ating pong worship po yan ay hindi po galing sa bunganga lang, kundi galing po yan sa puso po natin mga kapatid. It is coming from the bottom of your heart. When you have that worship, nasa puso po natin, hindi po tayo kumaawit ng pag-awit po natin ay hindi po tayo umawit ng nasa bunganga lang. Galing po sa puso natin. And when we say, Amazing Grace, we are amazed with God. So galing po sa puso natin. Naniniwala po tayo sa Kanya. And therefore, siya lang po ang karapat-dapat bigyan po nito. We express our love and adoration for Him. Right? So, heartfelt. Hindi po ito pagkukunyari. Galing po ito sa puso po natin. Ito po ating pong ginagawa. Tuloy po tayo. Pangatlo,
And most importantly, strive to obey His word. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin po siya. Kung mahal mo magulang mo, susundin mo magulang mo. Alam mo naman, ang magulang po ay gagawin ng lahat para po sa kabutihan ng kanyang anak. Huwag lang siyang dumako doon sa mga pinagbabawal. Now, pang-apat po lahat mga kapatid, in this journey of loving God, we will discover the joy and fulfillment of aligning our hearts with His. So sa ating pong patuloy na pagkakaroon ng relasyon sa ating pong Panginoon, maunawaan po natin ang kasiyahan po, ang enjoyment po natin mga kapatid, na ating pong may ranasan po yan sa mamagitan po ng alignment ng puso po natin saka sa puso po ng ating pong Panginoon. Ang alignment po ng nais po natin is aligned with what God wants us to have. Hindi yung ating alignment ng puso po natin ay malayo sa alignment ng Diyos. Kasi pagkat ang ating pong Panginoon is truthful and righteous, at yung ating pong galing sa puso po natin mga kapatid, ay dapat naka-align kung ano ang nais po ng Panginoon. Not your will, but the will of God, dapat ang nasa taas. Yun po ang dapat mangyari, hindi po yung kagustuhan po natin, kundi kagustuhan po ng ating po Panginoon. Therefore, if you love me, keep my commands. Right? Ganon din po sa ating pong bansa mga kapatid. Kung nais pong maging mabuting mamamayan ng Pilipinas, susundin natin po yung batas trapiko. Susundin po natin ang pagbabayad ng buwis. Susundin po natin ang mga tinuturo sa atin ng ating mga teachers na alam po natin na ito ay biblically aligned. Pero pag ang tinuturo sa atin, as we have said earlier, is not biblically aligned. No? In opposition to sola scriptura or Bible-based, then we have that right likewise. Kasi alam po natin na believe na dapat we do not compromise. Kung ano yung tama ayon sa Diyos, panghawakan po natin yan. And of course, let us come to our conclusion. Magsasara na po tayo. So, let us conclude on our discussion. So, tatlong bagay pinag-usapan po natin, at sa tatlong bagay na pinag-usapan po natin mga kapatid, ulitin po natin. Ang ating pong pinag-usapan ay maliwanag. No? Ang pinag-usapan po natin ay we will discover that God is in control even when life seems chaotic. Ang pangalawa ay we'll delve into the promise that all things work together for good even during our trials. At ang pangatlo, we'll understand the significance of loving God and how it positions us to experience the fulfillment of His promise. So dito na tayo ngayon sa ating pong conclusion. Ano pang masasabi natin sa ating pong pinag-usapan sa umaga po itong mga kapatid? Now, ang unang napakagandang ating pong pinag-aralan natin is that we have the assurance, may pag-asa po tayo mga kapatid. There is hope. May kasiguruhan po tayo. May kasiguruhan tayo na ang Romans 8:28 brings to our lives is very clear. Kung ano ang dinadala ng Romans 8:28 para po sa atin, all together work for good for those who love Him and called by Him. So, lahat po ay ginagawa. Ito nga po ang kagandahan ng Romans 8:28. Now look at that number 2. This powerful promise reminds us that God is in control. He is in control. No? So, ito yung kanya pong pangako. So, pangako niya that He can work all things together for good. At tingnan niyo, and those who love Him are the recipient of this divine plan. So God is in control, and those who love Him are the recipient of this divine plan. So sa lahat po na nagmamahal sa ating pong Panginoon, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, they are recipients. Sila ang tatanggap ng divine plan na ito ng ating pong Panginoon. Pangatlo, in a world filled with uncertainties, ang mundo ating pong ginagalawan ngayon ay talagang uncertain. No? Hindi natin malaman kung anong mangyayari. Pero sinasabi dyan, ang Romans 8:28 nag-o-offer po ng magandang foundation on which we can stand. So ang ating pong foundation is Romans 8:28. Ang faith po natin nandiyan po. Diyan po tayo tatayo. Yan po yung ating pong panghawakan. Ang
Pag pangawakan pa natin na sinabi po natin that God is in control, that He can work all things together for good, and that those who love Him are the recipient of this plan. Pangapat, be encouraged to trust God's promises. Dapat, nandun po mga kapatid, ang ating pong pagtitiwala sa pangako ng Panginoon. Kung ano ang binitiwang pangako ng Panginoon, it will come to pass. Mangyayari po ang lahat po ng pangako na sinabi po ng ating pong Panginoon. Panglima, let go of your worries, anxieties, and doubts, and find rest in His unfailing grief. Remember that He's always at work, even amid your most challenging circumstances. Let go. Ano ibig sabihin let go? Pakawalan mo yan. Kung nagtatanim ka ng galit, kung naiinggit ka, kung hindi ka nagpapatawad, let go mo po yan. Magpatawad na po tayo sa mga tao na nakagawa po sa atin ng hindi maganda. Huwag ka na mag-alala. Pangalisin mo na yan. Ibigay po natin sa atin pong Panginoon. Yung mga pag-aalilangan mo, kailangan nandun pa rin yung ating patuloy na paghawak sa pangako ng Panginoon. Sa kailanman ay hindi niya tayo bibitiwan sa kanyang pong kamay. Now remember, na ang ating pong Panginoon is at work in us life, in our life, always. Now, nasa atin po yung ating pong Panginoon. At ang panganay mga kapatid, ang panganay ay maliwanag na embrace His sovereignty, knowing He holds your life in His loving hands. Embrace. Ibig sabihin kung ano ang kapangyarihan ng Panginoon, His sovereignty. Panghawakan po natin yan. Pangako po natin sa atin yan. No? So, panghawakan po natin yan, knowing He holds your life in His loving hands. Alam po natin na diyan na tayo kakapit sapagkat ang buhay po natin ay nakasalalay lang sa kamay ng ating pong Panginoon. Now, for our reflection, as we wind up, reflection na dapat po natin isipin. No? Ano ang mga reflection po natin? Pwede ba natin basahin? Shall we read, everybody? Ready? Begin. Let it be a guiding light in our decisions, a source of comfort in our trials, and a reminder of God's faithfulness. At next one. Ready? Begin. Let us read each day with the assurance that our Heavenly Father is working all things for our ultimate good. Now, meron tayong dalawang last two verses na pwede natin basahin. And sinasabi po rito, instead of blaming God sa lahat po nangyayari sa buhay po natin, no? We give thanks in everything. Sa lahat po ay magpasalamat po tayo sa ating pong Panginoon. No, everything that happened in our life, magpasalamat tayo sa ating pong Panginoon. And let us read Ephesians 5:20. Everybody? Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Now the last verse that we have, everybody, rejoice. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of Christ Jesus for you. So, bigyan po natin ang lahat ng papuri, lahat ng honor sa ating pong Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, tunay nga po, Panginoon, na kayo lang po ang aming pong dapat sambahin at wala